umagang BSED Filipino 2-1. Ako nga pala si Binibining Renario. Ngunit bago tayo magsimula ay tumayo muna ang lahat para sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ulit, magandang umaga sa inyong lahat. Ngunit bago kayo magsiupo, ay pakihanin muna ang inyong mga upuan at pakipulot ang mga basura na inyong makikita at kung tapos na ay maaari na kayong umupo. Maraming salamat. Kumusta kayo, class? Mabuti kung ganon. Ngayon ay tatanungin ko kung nandito ba sa klase ang class monitor. Okay, nandito. Class monitor, pakitala ang attendance ngayong araw kung sino ang lumiban at kung sino ang nandito ngayong araw. At ito ay ipapasa sa akin mamaya pagkatapos ng ating klase. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, ay sisiguraduhin ko muna na naintindihan ninyo ang paksang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. So magtatanong ako kung sino sa inyo ang makapagbibigay kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Okay, binibining taray. Magaling. Batid kong nauunawaan at naintindihan lamang ninyo na wala na kayong mga katanungan ukol doon. Bago tayo magsimula sa ating panibagong talakayan, ay may hinahanda akong paganyak na tinatawag na Arrange the Scrambled Words. Handa na ba ang lahat? At dito ay may inihanda akong isang aktibidad kung saan ang mga letra ay inyong isasaayos upang makabuo ng mas maayos na pangungusap. Una ay ang sino sa inyo ang makakasagot at itaas lamang inyong mga kamay. Okay, Binibining Vermon. Ito ay South Shore? Tama ba ang South Shore? Tama, ito ay South Shore. Pangalawa naman ay ang sino sa inyo ang makakasagot dito? Tama, sa pier. Magaling, Binibining, taray. At ang pangatlo naman ay ang sino sa inyo ang makakasagot? Okay, Binibining, humol. Ito ay ang teoryang sosyolingwistika. Tama ba? Magaling, Binibining. At ang panghuli ay okay, Binibining, lago. Ito ay ang deficit hypothesis. Tama ba? Magaling. Ano sa tingin nyo ang ating paksang tatalakay ngayong araw? Okay, Binibining kalolo. Ito ay teoryang sosyolingwistika. Magaling, Binibining. Pero bago iyan, narito muna ang ating mga layunin. Pakibasa. Maraming salamat. Ngayon ay makakamtan lamang natin ito kung kayo ay masigasig na makilahok at may aktibong kooperasyon sa klase. Maaasahan ko ba sa inyo yun, class? Maraming salamat. Ang ating tatalakay ngayon ay ang tungkol sa teoryang sosyolingwistika. Okay. Ang teoryang sosyolingwistika ay nilikha noong 1939 ni Thomas C. Hudson sa pamagat ng kanyang article na Sociolinguistics in India. Ayon kay Constantino 2000 sa aklat ni Santos et al. 2010, ang sosyolingwistikong teorya ay ideya ng paggamit ng heterogeneous ng wika dahil sa magkakaibang mga individual at grupo na may pagkakaibang lugar na tinitirhan, interes, gawain at pinag-aralan at iba pa. Ngayon ay dadako naman tayo sa deficit hypothesis. Ang deficit hypothesis ay nasa kamalayan na ng ibang pilosopo ang pagkakaroon ng mga uri ng variety at variety ng wika na sa katayuang panipunan ng isang individual. Noon naman, mayroon ng kalaman ang mga pilosopo sa pagkakaroon ng variety ng wika. Kaya dito, nagsimula ang pag-aaral ng wika na naging bahagi ng larangan ng sosyolingwistika at sa pagdaan ng mga panahon ay nagbunga ito ng mga teoryang konsepto kaugnay sa pagtuturo.
Ayon sa teoryang ito, ang mga batang lumaki sa komunidad na gumagamit ng non-standard variety ay nagkakaroon daw ng linguistic deficit, kaya nahihirapan ang sa akademikong pagkatuto, ngunit kinukontrata ito ng mga modernong sosyolinguistika. Ayon kay Saussure, 1915, ang teorya sociolinguistic ay ang teorya na batay sa palagay na wika ay lipunan at ang speech language ay pang-individual. Nakuha lang ba ang pananaw ni Saussure at Sapir? Maraming salamat! Base sa pananaw ni Saussure at Speer, ay talagang ang wika ay isang kasangkapan ng mga relasyong sosyal at hindi maaaring iwalay mula sa lipunan dahil hindi naman talaga tayo magkakaintindihan kulang wika, di ba? Naiintindihan lamang ako, class? Wala na ba kayong mga katanungan o hindi naiintindihan na kailangan ng clarification? Kung wala ay ako ang magtatanong. Para sa inyong class, ano kaya ang kahalagahan ng teoryang sociolinguistics sa ating lipunan? Okay, binibining kabusat! Maraming salamat! Ang kaalaman tungkol sa teoryang sociolinguistic na tumatalakay sa variety at variasyon ng wika ay nakakatulong sa isang mag-aaral upang mas maunawaan ang pagkakaiba-iba ng wika sa iba't ibang rehiyon, grupo at kalagayan sa lipunan. Sa pamamagitan nito, natututo tayong mag-adjust sa tamang gamit ng wika batay sa sitwasyon tulad ng formal o di formal na usapan. Bukod dito, ang pag-aaral ng variasyon at variety ng wika ay nakapagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kultura at kasaysayan ng ating bansa, pati na rin sa pagbuo ng respeto sa wika at dialekto ng iba't ibang teorya ng sosyolinguistika. Ang sosyolinguistika ay isang mahalagang larangan ng pag-aaral na tumutukoy sa relasyon sa pagitan ng wika at lipunan. Ito ay nag-aaral kung paano ang wika ay ginagamit sa iba't ibang konsepto sa lipunan at kung paano ito ay nakakapag-impluwensya sa interaksyon at individual ng mga tao. Ang kahalagahan ng teoryang sosyolinguistika ay nakikita sa pag-unawa nito sa kompleksidad ng wika at lipunan. Ito ay nagbibigay ng mga pananaw kung paano ang wika ginagamit upang magbigay ng kahulugan, mag-establish ng mga relasyon, at ang mga exercise ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng sosyolinguistika ay nakapag-iintindi tayo ng mga proseso ng komunikasyon at kung paano ito nakaka-impluwensya sa ating buhay. Ang teoryang sosyolinguistika ay mayroon ding mga practical na aplikasyon sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, komunikasyon, at patakarang pampubliko. Ito ay nakakatulong sa pagbuo ng mga programa sa edukasyon na sensitibo sa mga pagkakaiba ng wika at kultura. At ang paglikha ng mga patakaran ay nagtataguyod ng pagkapagpantay ng katarungan sa lipunan. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating gawain o ating pagtatakayak. Para naman sa ating aktibidad, gumawa ng isang script tungkol sa kahalagahan ng wika sa lipunan. Narito naman ang ating pamantayin sa pagbibigay ng puntos. Sa programang organisasyon ng mga pahayag, 10 puntos. Gamit ng mga salita, 10 puntos. Nilalaman, 10 puntos. Kabuuan ay 30 puntos. Para naman sa ating takdang aralin, kayo ay magsaliksik tungkol sa teoryang akomodasyon at ilagay ito sa isang buong papel at ipapasa ito sa susunod nating tagpo. Naiintindihan ng mga aking class? Wala na ba kayong mga katanungan, klarifikasyon? Ay kung wala na ay kayo ay magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa kaalaman na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw. Sana kami ay gabayan ninyo sa aming araw-araw na gawain at kami ay inyong gabayan para sa aming susunod na paksa at kami ay inyong bigyan ng mas mahabang buhay upang makapagtatalakay pa ng ibang kaalaman. Maraming salamat. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong lahat
at sa muli nating pagtatagpo, Peace Ed Filipino 2-1. Muli, ako nga pala si Binibining Jerlyn Perlanario, ang inyong gurong tagapagsanay at nagdadalubhasa sa Filipino. Maraming salamat.